Magandang kaliwanagan mga kapatid. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay kwento po ng isang anghel mula sa kalangitan na pinababa sa lupa at nagkatawang mortal. At siya po ay nabuhay sa panahon ng amang liwanag sa kalangitan. So basahin po natin ang talambuhay ni kapatid na Lino na naging pariseo sa panahon ng amang Hesus sa langit. Magandang kaliwanagan. Ako ay siya ring naparito sa aming kapanahunan ay iyong malalaman pagkat ang katotohanan ay narito na. Hindi na mag-aaksaya pa ng oras o araw na siyang lumilipas sapagkat nalalapit na at ang libro ay mailalabas na. At sa aming kapanahunan noon ay napakaraming makasalanan kapatid sa aming bayan na tinuturan. Ngunit ang salaping hinahawakan ay hindi pagmamay-ari sapagkat ang salaping hinahawakan ay hindi pagmamay-ari sapagkat ako ay kabilang sa mga pariseo na ngalan nakakagalak na ituran sa inyong lahat, ngunit ito ay kasalanan sapagkat kami ay nabuhay na noon sa salaping aming hinahawakan at sa panahon na noon ay ang mga tao ay makasalanan. Kapatid, ngunit ako'y napabilang sapagkat sa panahon, sa pagparoon niya, siya ay inuuri. Isa lamang akong anghel sa kalangitan kapatid, ngunit ang aking ngalan ay binago na siyang tunay. Ako ay isang anghel sa kalangitan na pinagkatawang mortal kapatid, ngunit hindi ko yaon batid. Noong una'y mabuti ang aking ginagawa sa pagtulong sa nakakarami. Ngunit sa aking paglalakbay ay may isang tahanan na ako ay naparoon at napadpad sa isang bayan na kung saan naroon ang mga lahi ng pariseo. At kung ako ay hindi mapapabilang sa kanila, ay ako'y mapaparusahan, kaya't ako na lamang ay napabilang sa kanila, pagkat noon ako rin ay may daladalang yaman na kung siyang tatawagin ay salapi. Ngunit yaon ay kanilang kinuha kapatid. Bilang kapalit nito ay ako'y napabilang sa kanila hanggat hindi ko na naisip pa na kung yaon ay kasalanan o yaon ay kabutihan. At nang lumipas ang mga panahon ay ako ay gumawa ng kasalanan sa ibabaw ng lupa. Ang paghingi ng kapalit, ngunit sa aking edad na 49 sa pagsikat ng mahal na aring araw noon ay merong dumating noon sa aming bayan na nangangalang Hesus. Hesus na tinuran na siya ay isang mangangaral na sa nakararami. Saksi ako, kapatid, noon sa lahat ng naganap at narinig ko ang kanyang tinuran sa amin. At ako lamang ay nasa isang tabi at nakikinig lamang na habang siya ay kanilang inuuri. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon na sumama sa kanya kapatid. Siya ay nangaral sa amin at yaoy sa inyo sa ngayon ay tinuturan na siyang tunay. Dahilan ng sa kanya ay pag-uuri, ako noon ay sumama na sa kanya kapatid nang siya ay pinaalis sa aming bayan. Ay ako'y sumama na sa kanya. Wala akong bayan na siyang ituturan sapagkat lahat ng yaoy makasalanan. Napakarami ng kanyang pinangaralan at napakabuti ng lahat ng kanyang tinuran. Kung noon pa man na may nagmamahal na sa kanya ng lubusan ay nabubuhay na sana ng napakatagal, ngunit ang isipan ng mga mortal noon ay sadyang makasalanan. Kaya naman siya ay nawala at hindi na may pagpapatuloy pa ang kanyang pangaral sa ibabaw ng lupa. At ngayon na siya ay naririto at muling nabuhay na, ay hindi pa rin ba tinatanggap ng iyong puso at isipan? Bakit? Hindi niyo pa rin matanggap ang Ama sa langit? Kayo nga ay nagdarasal at humihingi ng kapatawaran, at kayo nga ay nagdarasal at tumitinghala sa langit. Ngunit nang siya ay nagturan na ay hindi na panininiwalaan ng nakakaraming mortal.
sapagkat presensya na lamang ang papanaog kapatid. Sa paghiram ng katawang mortal, siya ay makakapagturan upang inyo itong marinig. Napakasakit sapagkat kabutihan ang iyong tinuturan, ngunit sa kanilang pandinig ay ito'y kasalanan. At hanggang sa ako ay nawala kapatid, sapagkat ako ay sumama at nakinig at nakilala ko pa ang kanyang tinurang mga apostol. At ang aking pagkatanda ay may isang apostol na aking nakilala. Ang ngalan niya ay Lucas at Mateo. At napakarami pa ng mga apostol. At ang ngalan ko ay Lino sa kalangitan. Nang ako ay nakaupo sa isang napakalaking bato, siya'y napalingon noon sa akin at tinuran, "Anak, ikaw na ay magpatuloy sa Ama sa langit, sapagkat ang iyong tungkulin sa ibabaw ng lupa ay hindi mo nagampanan." Ako na lamang ay napaluha noon kapatid sa kanyang tinuran, sapagkat sa kabila ng kasalanang aking ginawa ay ipinakilala niya at tinuran niya sa akin ang aking tungkulin. Kaya't ako na ay nagpatuloy hanggat ako na ay pinaslang noon. Kami noon ay naparoon sa isang bayan na nagngangalang Naria kapatid. Ang bayan ng Naria noon na nginalanan nilang Nazaret sa ngayon. Na iyon ay isang bayan na noon na may isang hari na noon sa akin ay nagpapaslang, at ang ngalan niya ay Haring David. Isang hari yaon, ako'y pinaslang sapagkat ako ang isa sa nakikinig sa ating Amang Hesus sa kalangitan. Nang kami noon ay pumaroon sa Daria, ay napakarami noon ang siyang nakikinig, ngunit ako ay kinuha ng isang kawal. At ako itinago sa isang silid at tinuran, "Ikaw ay isa sa nakikinig sa isang bulaang propeta na iyon." Sila ay napakaraming katanungan sa akin, ngunit ang tangi kong kasagutan sa kanila ay mabuti ang kanyang tinuturan, at hindi siya pumarito upang gawing makasalanan ang iyong bayan, bagkus ito ay baguhin, at kayo ay gumawa ng kabutihan. Yaon lamang kapatid ang tanging kong kasagutan sa kanila, ngunit ako pa rin ay pinaslang, at nakilala ko pa ang tinuran nila na isang propeta sa kanilang bayan. Ito'y isang propeta na siyang nagturan na ang Amang Hesus sa langit ay isang bulaang propeta na pumaroon sa kanilang bayan, at ang ngalan niya ay Salazar. Ngunit hindi ko na nasilayan pa ang paghihirap niya, sapagkat ako na ang mas nauna na nawala kesa sa Amang Hesus sa kalangitan. Ako noon ay pinugutan ng ulo kapatid. Sa aming kapanahunan ay isang patalim ang sa aking kulunan ay binagsak. Ito ay isang mahabang patalim. Ang aking kaarawan ay siya nang naganap. Maraming salamat. Maaari ba na aking mahawakan ang libro na isa sa buhay panandalian? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Ayun mga kapatid, napakagandang kwento. Ito yung kwento ng isang anghel na mayroon po palang katungkulan na kumbaga siya ay isang anghel sa langit, pinababa sa lupa, at dahil may katungkulan siya, nag po siyang tao, nagkatawang tao. Yun nga lang, nalihis siya ng landas, pero naitama po niya. Ayan. Yun nga lang, nauna siyang namatay sa Amang Hesus sa langit, dahil yun nga, ang Amang Hesus sa langit ay sinabing bulaang propeta nung panahon niya, kaya siya ay pinaslang. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig. Nawa ay magpatuloy po kayo makinig sa aking mga binabasa. Ayan, napakainam po nitong pakinggan habang kayo po ay patulog na. And maraming salamat po.